2 taon lang ang agwat ni Amy Marcos at Bongbong Marcos. Noong 1955, isinilang si Amy ang panganay. 2 taon nang lumipas, dumating si Bongbong. By 1965, nang maging pangulo ang kanilang ama, 10 years old pa lang si Amy, 8 naman si Bongbong. Para silang mga prinsipe at prinsesa sa isang palasyo. May mga bodyguard, may mga tutors, marami ang naging party. Pero sa likod ng magarang palasyo, may mga anino rin ng politika. Si Amy noon, kilala bilang outspoken, laging nasa tabi ng kanyang ama at maagang na-expose sa politika. Habang si Bongbong naman, mahilig sa sports, mas reserved, mas tahimik, pero ambisyoso. Paborito siya ng ilang advisor dahil siya ang anak na lalaki, ang itinuturing na susunod sa yapak ng kanyang ama. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, pero ayon sa mga historians, pareho silang mga spoiled. Pagsapit ng 1972, idineklara ang martial law. Dito unang lumitaw ang pagkakaiba ng dalawang bata. Si Amy, na noon ay 18 years old na, ayon sa historians, ay naging malapit sa father's intellectual circle. She headed kabataang barangay at age 21, ang posisyong nagbigay sa kanya ng malaking impluensya. Noong 1977, ang 21 years old na si Archimedes Trajano ay umattend sa isang open forum sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kung saan nagtatalumpati ang 21 years old noon na si Amy Marcos. Sa bahagi ng Q&A, tumayo si Trajano at tinanong niya si Amy. Ang tanong niya, bakit kailangang pamunuan ng anak ng Pangulo ang kabataang barangay? Hindi niya nakuha ang posisyon kung hindi lang Marcos ang apelyido niya. Ayon sa mga umattend doon, kitang-kita daw ang pagkairita ni Amy Marcos. Kaagad na sinunggaban ang nagtanong ng mga security detail ni Amy Marcos na di umano'y kasama ang mga tauhan ng military intelligence sa ilalim ng utos ni General Fabian Ver. Kinabig palabas ng venue ang nagtanong, tinakpan daw ng blindfold at binugbog. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ang bangkay niya na may matinding senyales ng pagkabugbog. Itinapon ang kanyang katawan sa kalye ng Sampaloc, Maynila. Ito ang ilan sa mga kontrobersiya ng batang Amy Marcos. Si Bongbong naman sa kabilang banda ay ipinadala sa UK para mag-aral. Mas naging tahimik ang role niya. Wala sa frontline ng youth politics gaya ng ate niya. Habang lumalaki silang dalawa, unti-unting lumilitaw ang dalawang magkaibang landas. Si Amy mas naging political, mas naging vocal. Si Bongbong naman reserved pa din. Dala-dala pa din niya ang Marcos brand. Mas diplomatiko ang dating ni Bongbong. Parang dalawang magkaibang sanga galing sa parehong puno. Pagdating ng 1986, bumagsak na ang Marcos regime. At dito lalo pang lumalim ang pagkakaiba ng dalawa. Dito nagsimulang mabuo ang tanong na, sino ang tunay na magpapatuloy ng Marcos legacy? Pagsapit ng 1990s to 2000s, pareho silang bumalik sa politika. Halos pareho sila ng track record. Pareho silang naging congressman, gobernador, senador. Pero sa huli, si Bongbong Marcos ang naging presidente. Sa mga taon na ito, hindi na sila close. Actually, noong 2025, inamin mismo ni Amy sa isang interview, matagal na kaming hindi nag-uusap ni Bongbong. Noong birthday ng kanilang ama, nagkanya-kanya din sila sa separate events. Magkaiba at hindi sabay. Cut to present, ang hindi nila pagiging close ay napunta na sa mainit na iringan. Dumating na sa sukdulan ang hidwaan ng dalawang batang sabay na naglalaro noon sa palasyo. Batid ko na nagdadrag siya. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Naligtas si Bongbong. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong ito, ang lahat ng kanilang ginawa ay tungkol sa kapangyarihan. Maraming tanong, kung matagal na palang alam ni Amy na gumagamit ang kanyang kapatid, bakit pa niya pinatakbo sa pagkapangulo? At isa pa siya sa pangunahing nagsulong ng pagtakbo ng kanyang kapatid at ni Sara Duterte. If the Dutertes have the solid south, we are assumed to have the solid north, the Marcoses. So parang marriage made in heaven yan. Kung alam na pala ni Amy na gumagamit ang kanyang adik, bakit sinuportahan pa niya ito kahit alam niya mako-compromise ang lahat ng Pilipino? At marami din political expert na nagsasabing parang sinabi na din daw ni Amy na peke ang war on drugs ni Duterte noon dahil napakiusapan niya ito na huwag hulihin ang kanyang kapatid. Para niyang sinabi na namimili si Duterte ng uhulihin. Totoo nga ang sabi ng ilan, blood is not always thicker than water. Minsan ang pamilya parang kwento ng dalawang ilog. Galing sila sa iisang bukal pero habang dumadaloy, kumakalas at umaagos sa ibang direksyon. Minsan nagtataka tayo